Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at good morning mga taga Nueva Ecija, good morning mga taga Salvacion, Tinambak, good morning po sa mga taga Maynila of course, especially po sa inyo dyan at saka dyan sa Camarines Norte, sa family ni Banji at sa mga naan dyan pong sa araw na ito. So, hindi ko na po papatagalin ang aking pagbati sa inyo kasi ang oras ko po dito kasi may pasok po ako and then kaya nga nagmamadali ako dahil sobrang lamig po dito sa labas. I tried na gawin ko po sa bahay kaso nga po yung aking aso ay nagigising ayokong nagsishare at tumahol po yung aso. So anyway, so andito ako ngayon sa labas at negative 13.5 negative, sobrang lamig po dito sa amin. So anyway, buksan ninyo po ang inyong mga Bible. Nasa Pilipos na po tayo kung inyo pong nasusundan araw-araw ang ating pagbabasa. Nasa Philippians, sa English Philippians, sa Tagalog Pilipos chapter 2. So, ito po at makita natin dito uli, papaunawa sa atin muli dito na tayo bilang mga anak ng Diyos, gawin po nating halimbawa ang halimbawa sa atin ay ang Panginoong Heso Kristo. So, ito po dito sa chapter 2. So, paki-ready po upang sabay-sabay po natin itong makita. At bago po ang lahat, tayo po ay mag-pray muna. Hallelujah, grabing lamig dito sa akin sa labas. Anyway, so hallelujah, dakilang aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Lubos po kami, Amang, nagpapasalamat sa iyo na kahit sa anumang kaparaanan ay napagsasalusaluhan po namin ang iyong banal na salita. At nandito po ako ngayon kasama aking mga kapatid na nakikinig. Tulungan niyo po kami, Ama, na maintindihan at maunawaan namin ang mga salita mong itong ipinapaabot sa amin. Maghari ka po sa kanya-kanyang lugar na aming kinatatayuan o kinauupuan. Ikaw po ang manguna sa amin. Maraming salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na laganap sa apat na dako ng sanlibutan, na ikaw ang Diyos na nakamamasid sa amin na dito na yung mga anak. Kaya pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan ka namin at ang lahat ng dalangin namin ito, Ama, ay sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sobrang lamig. Sobrang lamig po. Nabubulol ako sa sobrang lamig. Talaga pong grabe ang lamig. Anyway, okay. Balik tayo dito sa chapter 2 ng Pilipos. So tingnan nyo po dito. Sabi niya dito, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, which is true. Mayroon po tayong kasiglahan sa bilang buhay Kristiyano. May kapayapaan, amen, 'di ba? So sabi dito, kaya nga yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo kasi nakipag-isa tayo kay Christ. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkikiisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Si Pablo po ang nagsasalita. Si Pablo, lubusin nyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Ito po yung pagkakaroon ng unity, unity na tulad ng itinuro sa atin doon sa Galatia na talagang malalaman natin kung naasalaman pa tayo, kung mayroong mga pag-away-away, pagsisilusan, pagkakampi-kampihan. Marami pong mga pinaunawa doon na itinuro sa atin na dapat hindi yun nangyayari sa atin. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Christ, unti-unti pong nababago ang ating isip at ang ating puso dahil doon sa Espiritu ng Diyos na nag-uudyok po sa ating puso, na nagtuturo sa atin ng tama. At pinapaunawa sa atin ng Espiritu na ito ng Diyos na yung mga bagay na dati nating ginagawa noong hindi pa natin kilala si Kristo, dapat hindi na po yun nakakapasok at nakakasingit sa ating buhay. Kaya ngayon pinapaunawa po dito sa bandang ito sa chapter 2 na gawin natin pong halimbawa si Christ, yung character ni Christ. Dapat dahil nakipag-isa tayo sa Kanya, dapat ganun na ang nakikita natin sa ating sarili. Kaya nga ang
nagtuturo po sa atin dito, ulit-ulit tayo nito, nabantayan natin ang sa ating galawan, ang ating pananalita, ang ating kilos, kung ang mga ginagawa natin ito po ay nagmamatch sa Word of God. Dahil tayo, sinabi nating anak tayo ng Diyos, at bilang anak ng Diyos, ang sabi sa atin ng ating Ama sa Langit, magpakabanal kayo dahil ako ay banal. So malinaw po, ang Word of God na itong binabasa natin, ito ang nagbibigay instruction sa atin. Namumula tayo, sinusundan natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa at isinasabuhay natin. Dapat ang salitang ating napapakinggan. So dito tayo po nababago. So ngayon, dahil lahat tayo mga Kristiyanong tinawag, ito dapat ang gawin nating halimbawa ay si Kristo, na which is, alam natin ang karakter ni Christ. So yun po ang inuulit sa atin na pinapaunawa. Alam ninyo ang karakter ni Kristo. Kayo ay anak ng Diyos, dapat maging ganun kayo. So hindi na nga tayo nahihirapan na tong dahil susundan lang natin to. Mahihirapan lang tayo kasi ang hirap ditong mararanasan natin. Yung talagang susupili natin ang ating mga laman, susupili natin ang mga sarili natin. Talagang hindi tayo papayag na yung image natin before ay mangyari pa rin ngayon. Yung ibig sabihin yung mga kalooban, mga karakter ni Christ, yun dapat ang nangyayari sa atin. Kaya ito po pinapaunawa, bilang lahat tayo ay Kristiyanong tinawag tayong mga anak ng Diyos, dapat ganito ang nais ni Pablo, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklod kayo sa iisang pag-ibig. Kasi isang espiritu po ang tinanggap natin, malinaw, hindi tayo magkakabahagi, hindi tayo mag-aaway-away kung the same spirit ang ating tinanggap. Dahil ang espiritu ng Diyos pare-pareho siyang magpaliwanag. Tulad po ng magpaunawa. Tulad po ng ating binabasa ngayon, iisang chapter tayo. Iisang chapter. Iisang pagtuturo sa atin. Nakikita nyo ang tinuturo ko at ito rin ang aking kumbaga nakikita ng aking mga mata, ang lahat ng instruction pare-pareho po tayo. So kaya itong sinabi dito, magkaroon kayo ng isang kaisipan, mabuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahilan sa pansariling layunin o pagyayabang. So ito yung isang mga instruction. Nabibigyan tayo ng idea, ito pala ang sabi ng Diyos, dapat ganito, turuan ko ang aking sarili na dapat ganito ang dapat na karakter. Na wag daw tayong gumawa ng anumang dahil sa pansariling layunin, yung on purpose, mga selfish desire. Na di bali nang masaktan ang iba, basta masunod ko lang ang gusto ko, ako. Yun yung sinasabi dito, hindi dapat mangyari. Wag mga selfish, na walang pakialam sa kapwa, basta enjoy lang siya sa kanyang sarili. So hindi pwedeng ganon. Sa bilang isang Kristiyano po, tinuturuan tayo dito, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Yung mga mayayabang, di bali nang makasakit ng damdamin ng iba, basta makapagyabang. Hindi po dapat ganon. At ito ang sabi sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, alalahanin po natin, this is the fruits, isa itong bunga ng Holy Spirit. Isang bunga ito, mga part ito ng fruits of the Holy Spirit, yung pagpapakumbaba. Kaya sabi dito, sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Ibig sabihin yung pagpaparaya po natin, yung pagpaparaya na uunawain mo yung damdamin ng iba, wag mong ididiin yung gusto mo, kundi kung ano ang makakabuti ng pagkakaroon ng unity, yung pag-ibig ni Kristo ang mangibabaw po sa lahat. Kaya sabi dito, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Kapag sinasabi na ng iba na nakakasakit ka ng damdamin, tingnan po natin kung ano bang ginagawa mo. Yun ba'y pang selfish desire mo lamang? Na gusto mong ipagsiksikan ang sarili mo?
'Di ba? Hindi pwedeng ganoon. Kailangan intindihin din natin yung nang nararamdaman ng iba. Hindi yung idiin mo ng diin ang gusto mo, pero ang iba naman hindi pala natutuwa sa bagay na iyon. So, yun po yung pinapaunaw dito kasi ang pinapairal dito pag-ibig. Ang pag-ibig, yung pag-ibig na pure, na pag-ibig na walang halong makalamang pag-ibig. Yan po ang tinutukoy dito kasi ang pag-ibig ni Christ, yun yung pure, walang halong laman. Ano po? Yung katulad ng mga ginagawa ng oh, I love you, yung love you ng mundo, love you ng may pagnanasa. Iba po yun. Iba ang tinutukoy dito. Ang pag-ibig na tinuturo ditong pure heart, na ayaw mong mapahamak ang iyong kapwa, ayaw mong mapunta sa impyerno, ayaw mong masadlak sa kasalanan ang iyong kapwa. That's the pure love, hindi yung pag-ibig ng sanlibutan. Ano po? Pag-ibig ng sanlibutan, yung pag-ibig na makalaman, may mga pagnanasa sa laman. Yan ang akala nila pag-ibig, pero the pure heart, the pure love, yun pong pinapaunawa ni Kristo. Ang pag-ibig, magmahalan kayo sa bawat isa na si Kristo ang mangibabaw, hindi yung pag-ibig na tulad ng pag-ibig na akala ng mundo ay pag-ibig, pero nagsasadlak sa kanila sa kasalanan. Ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos, nagdudulot na buhay na walang hanggan. Nalalayo tayo sa pagkakasala. Yan yung pure love. Ano po? Kaya sabi dito, at hindi lamang, sabi niya dito sa verse 4, pagmalasikitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. So inaalis po dito ang pagiging selfish, yung mga makasarili. Makasarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Pakinggan po natin. Kaisipan ng Panginoong Hesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Alam po natin ang kasaysayan na to, malinaw po ito sa atin. Si Kristo, anak ng Diyos, kung tutusin kapantay ng Diyos, pero bumaba dito sa lupa at naging alipin. Paano naging alipin? Makita po natin mga halimbawa ng Panginoong Hesus na habang sila sa banal na hapunan, siya pa ang naghugas ng paa nila Pedro. Yan yung tinuturo dito, na huwag tayong masyadong nagmamataas. Kasi kung ang Panginoong Hesus nga na anak ng kataas-taasan, nung pagbaba niya dito sa lupa, nagsilbi siya doon sa mga apostol. Yun pong pinapaunawa sa atin dito. Magkaroon tayo ng kapakumbabaan. Huwag tayong magyabang, huwag tayong mag-ano sa mga posisyon, sa mga title. Dahil ang Panginoong Hesus ang ginagawang halimbawa dito, na maging siya man ay kapantay ng Diyos, anak siya ng Diyos, pero ito po ay namuhay siyang isang alipin. Amen? At nang siya'y maging tao, which is alam po natin, naging 100% pure na tao ang Panginoon Hesus. Kaya nga nakita natin, nagugutom, nauuhaw, nasasaktan, lumuluha. Kasi 100% human ang Panginoong Hesus nung nagpakatao siya upang i-demonstrate sa atin kung papaano ang galaw dito sa mundo habang nandito tayo sa katawang lupang ito na nasa mundo. Pinaunawa sa atin ng Panginoong Hesus, o ganito ang gawin nyo, sundan nyo ang aking ginagawa. Yung salita ng Diyos yung salita ng Diyos naging katawan ni Kristo, malinaw po sa ating pag-aaral. Kaya hindi demonstrate sa atin kung papaano mamuhay bilang tao na anak ng Diyos na habang nandito pa tayo sa mundo. Kaya yung ginawa ng Panginoon sa yung nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Pinaunawa din muli, maging masunurin tayo sa Ama habang buhay tayo. Maging masunurin tayo. Kung anong sinasabi ng ating Diyos Ama, yun lamang ang gawin. So malinaw po ito, pinapaunawa nito, tularan ninyo itong halimbawa bilang habang kayo din yan nandaan sa lupa, parang kung tayo okay, nandito kayo sa lupa, ito ngayon ang gawin yung halimbawa. Paano ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat? Paano niya natagumpayan? Grabe pong lamig. Paano niya napagtagumpayan ang lahat dito sa sanlibutan? Dahil na andoon siya nakatutok lagi sa sinasabi ng Ama. Kung ano ang sinasabi ng Ama, yun ang kanyang ginagawa. So yun po ang ginamit ng Panginoong Hesus, ang kanyang sariling buhay mismo. Ang ginamit niyang
nagturo sa atin, maging example, ganito dapat kayo lumakad dito sa sanlibutan habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon o hanggang sa dulo ng ating buhay. Tulad ng sinabi dito, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. So dapat ganun po, hanggang kamatayan maging masunurin tayo. At paano natin malalaman ng instruction ng Diyos? Ito po. Nandito ang instruction ng Ama, kaya napakahalagang babasahin natin ito at dito tayo makakasunod sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Habang binabasa natin ang salitang ito, sinasabayan naman natin na sinusupil ang ating isip, sinusupil ang ating laman, sinusupil ang ating sarili, ang ating pananalita. Doon po hanggang unti-unti tayo nagiging kawangis ni Kristo. Amen? Kaya kailangan nating basahin ito po talaga. Basahin at sundan ang binibigay na instruction dito. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa, paano masusundan ang kalooban ng Diyos? Doon po yun, lumabas tayo noong panahon na ganon. Kaya laging sablay ang ating buhay. Dahil malinaw, only the perfect instruction ay nagmumula sa Diyos. Kasi He is ang all-knowing God. Alam niya ang lahat, kaya tinuruan tayo ngayon. Paano natin nga malalaman kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Kaya nung tinuro sa atin, unti-unti talagang, nung binabasa natin ito lagi, doon tayo natuturuan, ganyan dapat mag-isip ang Kristiyano. Ganito dapat manamit ang isang Kristiyano. Ganito dapat magsuot o magkilos ang isang Kristiyano. Ganito ang pamumuhay Kristiyano. So ngayon, naturuan tayo dahil sa salitang ito. Pero kung hindi tayo nakikinig, hindi natin po kayang baguhin ang ating sarili. Laging palpak ang ating buhay dahil sa Word of God lang nagmumula ang perfect instruction. Kaya tinuruan tayo dito, sige basahin. Kikita niyo po kayo dyan, di ba? Unti-unting nababago ang inyong buhay dahil nakikita, sinusundan niyo kung anong sinabi ng Diyos, yun ang ating ginagawa. Supilin ang laman, supilin mo ang laman. Lumayo sa sanlibutan, lumayo sa sanlibutan. Huwag kayong maglalasing, huwag kayong maglalasing. So naandito lahat, huwag kayong makikichismis, huwag kayong mangangalunya, huwag makikiapin. So naandito lahat ang instruction. Kaya habang sinusunod natin ang kalooban ng Ama, unti-unti ito na yun. Nagiging kawangis natin si Kristo ayon sa kanyang pinapaunawa sa atin. Gawin daw nating halimbawa ang Panginoong Heso Kristo. So nakukuha lang natin ang halimbawa habang araw-araw natin itong binabasa. Ano bang ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay naandoon sa gitna ng mga temptation, yung mga pagsubok, na anong ginawa ng Panginoong Hesus? So matuturuan tayo dito dahil nakasulat po dito sa salita ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Nung linlangin siya ng dyablo, anong ginawa ng Panginoong Hesus? So tayo, dahil nandito tayo sa lupa, ang daming sinasagupa natin na kaliwat kanan na nadapagdaanan ng Panginoong Hesus na po yun. Kaya sinasabi dito, gawin nyo siyang halimbawa na kahit siya'y tao, 100% human, nung nandito pa siya sa lupa, hindi siya nagkasala dahil nakafocus siya sa sinasabi ng Ama at lagi niyang sinasabi, hindi ang kalooban ko ang masunod. Kaya nga, gusto ng Panginoon, kung maaari lang Ama, wag mo na lang akong ipako dyan. Kasi napakahirap. Kaya anong sabi ng Panginoon, kung maaari lamang po Ama ko, wag nang mangyari sa akin ang saro ng mga paghihirap na ito. Subalit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kaya ibig sabihin, pinaunawa doon ng Panginoong Sus, dinidemonstrate sa atin na kahit nandito siya sa lupa na may gusto siyang mangyari, pero hindi ang kalooban niya ang sinunod, kundi kung ano ang sinasabi ng Ama, yun ang kanyang sinusunod. So yun po ang pagtuturo sa atin dito. Hindi yung mga gusto natin, kundi kung ano yung sinasabi ng Diyos na dapat nating gawin, yun ang gawin natin. At tinuro dito ang Panginoong Hesus ang perfect example na halimbawa na dapat nating gayahin. At ngayon nga, balik tayo sa ulit. Kung hindi nga tayo nagbabasa ng Word of God, hindi natin ito sinusuyod. Paano natin malalaman kung paano nakakapagtagumpay ang Panginoong Hesus hanggang sa kanyang kamatayan. So ito po yung pinaunawa sa atin na napakahalaga na nagbabasa tayo dahil hindi natin mapapabanal ang ating sarili sa pamamagitan ng gawa. Nakatulad ng mga rason natin noon, ay kilala ko naman ang Diyos kahit hindi na ako na mag-Bible study o kahit hindi na ako magsimba. Ay, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Yan baga ang mga rason natin noon. Hindi ko naman nakakalimutan ang Diyos. Nagpe-pray naman ako, malinaw po. Hindi ika-command sa atin ng Diyos na basahin nyo ito araw at gabi. Hindi niya ito sasabihin kung hindi natin ito kailangan.
Alalahanin po natin ang Diyos ang nag-create ng langit at ng lupa. The beginning, pasimula, kasalukuyan hanggang wakas. Alam niya ang galawan mula nang isilang tayo hanggang sa dulo ng ating hininga. Alam niya ang kaganapan. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, ito ang gawin mong instruction ko. Sundan mo ang instruction ko. Ito ang makakabuti sa iyo. Basahin mo ang salitang banal na aklat na ito araw at gabi upang magawa mo ang lahat ng nakasaad dito, upang ikaw ang may magtagumpay at upang ikaw managana. So ito yung command, ang instruction, basahin ito araw at gabi. Pero hindi lahat gumagawa nito. Kasi gumagawa ng akala nila kaya nilang mapagtagumpayan ang lahat sa pamamagitan ng kanilang kaparaanan. Pero tandaan po natin, malinaw ang Diyos hindi mag-i-instruct kung hindi natin kailangan. Malinaw, wala tayong magagawa apart from the Word of God. Kaya nagmumulat po ito sa atin lalo pa ngayon. Talagang bumalik tayo sa Word of God. Basahin natin ito. Dahil makikita po ninyo, sa inyong nagbabasa, sinasabi ko sa inyo at alam nyo yan, kitang-kita nyo ang kapangyarihan nito sa inyong buhay. At sa mga hindi nagbabasa, yan po yung mga lukewarm. Okay ngayon, bukas hindi. Banal ngayon, bukas hindi. Kasi malinaw, hindi natin mapapabanal ang ating sarili sa kaparaanan natin. Amen? So iyan po, back to the Word of God. At dahil dito, verse 9, dahil dito siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Ulitin ko, balik tayo sa 9, sa 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Yan na yung sinabi ko po. Ng Panginoong Jesus, sinunod na ang Diyos. Dapat ganun tayo, Lord. Kahit hindi ko ito, mahirap ito, but Lord, not my will, but your will be done. Dapat ganun. May gusto ang ating laman, may gusto dyan gawin sa mundo, pero oppose sa salita ng Diyos, huwag nating gawin. At lagi nating sasabihin, Ama ko, ang kalooban mo ang masunod at hindi ang kalooban ko. Amen? So yun yung halimbawa ng Panginoong Jesus. Sa verse 9, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa kailaliman ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. So dahil po yung pinag-unawa dito, yung success, yung tagumpay, pagiging overcomer na Christ dahil sa pagsunod po sa Ama, at yun ang kanyang inani sa dulo, yun yung kanyang, yung pinakita ng Diyos sa pagsunod. Iyan, nasa iyo ang higit sa liit ng inyong pangalan. Lord, sa iyo ang lahat ng bagay, lahat ng tao sa langit, sa lupa, sa nasa ilalim ng lupa. So yung pinaunawa po dito, ang meaning ng pagtuturo sa atin, sundan natin kung paano ang naging karakter ni Kristo nung siya ay tao pa dito sa lupa. Amen? Mga ulirang anak, dito po ako madalapit ng matapos ito, mga ulirang anak ng Diyos. Kaya nga mga minahamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, si Pablo pang nagsasalita nito, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Pag sumikapan, may ibig sabihin magsumikap tayo. Pag sumikapan na may effort tayong gagawin. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Sumunod tayo ng buong puso at buong kalakasan at mahalin natin ang Diyos, sundin natin siya ng buong buhay natin. Sa verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So mismong si Lord pa rin po ang nag-i-able na magawa natin ang kanyang kalooban, pero may pinauna nito, pero may gagawin tayong pagsumikapan daw nating maging ganap ang kaligtasan ng lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Ito po ang meaning. Lubusan nating sundin ang paggalang at pag-ibig sa Diyos dahil ito po ang kumbaga yung ganap na kaligtasan. Kaya tingnan nyo sa 13, sapagkat kapag ginawa natin po na nagsusumikap tayo na masunod ang kalooban ng Diyos. Ito na po ang nakalagay sa verse 13. Tingnan nyo po, sapagkat ang Diyos
ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So siya na po ang naglalagay. Kapag naghahanap tayo sa Diyos ng buong puso, hinahanap natin siya ng with all our heart, with all our mind, with all our soul. Yung buong buhay natin, hinahanap natin, so gusto natin siya, sinisikap natin na makasunod sa kanyang kalooban. Ito na po ang sagot sa verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So yan na po ang nagsinasabi, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. So lahat ng linalagay dito ng Diyos na dinidesire natin na makasunod sa kanyang kalooban, siya na po ang nagsasagawa nito. Siya na ang naglalagay nito. Siya na ang nag-able sa atin na magawa ito. Pero ang sikreto dito, dapat sikapin talaga. Ang puso natin talagang sikapin natin. Pagsumikapan natin na maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo, mismong si Lord, ang kumikilos po sa atin upang naisin natin na isagawa ang kanyang kalooban. So malinaw, ang Lord din ang tumutulong sa atin po. Ang Diyos na rin ang tumutulong sa atin na maisagawa natin ang kanyang kalooban. Pero dapat may gagawin tayong effort. Pagsumikapan, ang key dito po ay magsumikap kang magkalugdan ng Diyos. At ang Diyos na ang isasagawa ng Diyos ang kanyang kalooban sa buhay mo. So may action tayo. Kapag nakita ng Diyos na naghahanap tayo sa kanya ng lubos, nagpapakilala naman po siya ng lubos sa atin. Kapag nakikita ng Diyos na gusto nating layuan yung mga bagay na kinasusuklaman natin ating noon, yung mga pag nakikita ng Diyos na gusto mo talagang layuan yung kasalanan, yung ugali mong masama, yung bisyo mo, lahat ng hilig ng iyong laman. Kapag nakikita ng Diyos na ganun nga ang desire mo, siya na po ang tumutulong na maalis ang bagay na yun. Pero kailangan nating may effort. Makita sa atin na nagsusumikap nga tayong layuan ang mga bagay na yun. At siya na ang kumikilos upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kita niyo po, kaya paano natin masasabi, O tao lang akong makasalanan kaya ako nagkakasala? No. Kailangan mabago ang ating kaisipan na nakipag-isa tayo kay Kristo. Ang sabi ni Kristo, sino mang nakipag-isa sa akin ay siya ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao dahil siya ay bago na. So ngayon, ito nga baga, kailangan mag-desire tayo with all our heart, pagsumikapan na itakwil natin ang gawa ng ating mga laman ng mga dating inalis na tayo doon. At doon na rin, nakakakilos ang Diyos upang magawa niya ito sa ating buhay. So napakalinaw po dito, may effort. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo. Pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid, walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Kasi marami mga reasoning po dito, mga dahilan, kung anong dahilan para hindi makasunod sa kalooban ng Diyos, nire-reason. Katulad ng reason, anong baluktot na kaisipan? O tao lang ako. No one is perfect. Ganon ang reason lagi ng tao. Kaya hindi sila umaalis sa kasalanan dahil no one is perfect daw. No one is perfect. Na tao lang tayo, malinaw po. Yes, sinasabi ko nga po, reason niya noong hindi tayo nakipag-isa kay Christ. Pero ang point ngayon, kilala mo si Kristo, tinuturoan ka ni Kristo, si Kristo ang nagpapabanal sa iyo. Amen? So malinaw po dito yung mga baluktot, alisin daw natin yung mga reklamo na mahina lang ako. Alisin natin yung reklamong mga baluktot na mga kaisipan. I'm just a human. Tao lang ako. Nandito tayo sa mundo, natural magkakasala. Yun ang mga reason na mga baluktot. Pero malinaw dito, sumunod tayo sa Diyos. At ang Diyos ang mag-i-able sa atin na mapagtagumpayan ang lahat ng ayon. Dahil wala tayong magagawa apart from the Word of God. Ang Diyos lamang po ang nagpapatagumpay at umaalis ng mga bagay sa atin, sa mga bagay na makasanlibutan. At ito po yun ulit-ulit kong sinasabi dito sa Word of God ang magpapalaya sa atin sa lahat ng mga bagay na gawa ng makalaman at sanlibutan. Amen? Sa gayon magsisilbi kayong maging ilaw sa kanila.
Ilaw sa kanila, ilaw ng mga makamundo na dati kayong kasama-sama ng mga barkada nyo noon, pero nakita nila ang kabanalan mo pag sasalita mong kaayusan ng pananalita, kaayusan ng pananamit, pagkilos. So yun na pong magiging example, ilaw kayo doon sa mga dating kasamahan. Yung mga dating kainuman natin, katsukara natin, ano bang tao doon, mga kachismisan, dati mga kung ano-anong kasama nating nagkikialam ng buhay ng may buhay. Ngayon, dahil nabago tayo, ito na yung sinasabing maging ilaw, naging silbing ilaw kayo sa kanila. Ito pong sabi, halimbawa ni Christ, maging ilaw tayo sa kanila, maging, sabi dito, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot. In the middle, dito sa mga masalimot na mga taong makasamundo na dati tayo noon. So naging ilaw, maging kayo, matuwid at walang kapintasan sa gitna. Good example, maging good example ka sa iyong kapwa. Bilang isang Kristiyano, be a good example. Maging sa pananamit, maging sa pananalita, maging sa pagkilos, mga expression, maging good example ka sa gitna ng mga nasa sanlibutang baluktot at masama. Amen? Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw. Mga ilaw. Ano bang mga ilaw natin? Ito ba'y malabo o maliwanag? Kailangan magsilbi tayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Anong ibig sabihin? Ilaw nagniningning sa kalangitan. Even of the darkness, a very dark night, sa pinakamadilim na gabi, may kumikislap na nakikita ang kaningningan ng bituin. Dapat po, itong tinuturo sa atin sa gitna ng masalimuot na sanlibutan, madilim na mundo. Dapat makita sa atin ang mabubuting gawa sa atin ni Kristo. Maging good example tayo sa kalagitnaan ng mga nambaluktot na nasa sanlibutan. Tulad ng mga bituin, yun nga, na maging magningning po tayo. Hindi yung kung ano ang galawan ng kasama mo, gano'n na rin ang galaw mo. Walang na-identify. Sino na ba sa inyo ang Kristiyano? Kasalamuha ka ng makasalibutan, ang ginagawa mo makasanlibutan. Hindi na ma-identify nasaan na yung ningning, kaya pareho sila na diliman. Pareho, imbis na yung dapat Kristiyano ang nagbibigay ilaw doon sa mga taong hindi nakakaunawa, siya rin nakisalamuha na sa kanilang ginagawa, kaya nasakop na pareho ng dilim. Pero ito pong pinapauna sa atin, magningning kayo sa kalagitnaan ng kadiliman. Mga kasamahan nating mga nasa dilim, madilim na kaisipan, mga makamundo, dapat tayo ang maging ilaw. Itong pinapaunawa po dito. Habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, nagtitestify tayo, dati ganyan din ako sa'yo, pero purihin ng Diyos, ang salita ng Diyos ang nagbigay linaw sa akin. Yun yung itinitestify natin, hindi yung pag namit natin mga old friends natin, kung anong ginagawa nila noon, kasama sila, babalik ka doon sa dating ginagawa. Hindi po ilaw tawag doon, nasakop ang kadiliman ng dapat sanay maliwanag. So malinaw po dito, unawahin ninyo ito, minamadali ko po ito kasi malapit na itong matapos. At sabi dito, sa gayon, sa araw ni Kristo ay maipagmamalaki ko kung hindi nawala ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Yun po ang gusto ni Pablo, kasi sobrang pagmamahal ni Pablo po sa mga kapwat niya talaga po, na manatili kayo sa salita. Kung ang buhay ko'y ibinuhos, bilang handog para sa inyong paglilingkod, sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo, kaya magalak din kayo, makpagbahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. Praise God. Ito po, 5 minutes. So, ito po, unawain nyo po ito, and Banji pa, Sister Guy, sino man dyan, sa inyo po, ito, dagdagan nyo na lang kung gusto nyo dagdagan, kasi ito pong susunod dito sa verse 19, ito lang po yung pangungumusta ni Pablo, kaya hindi ko na po tatalakayin ito. At ito yung mga patungkol lang po ito sa kanyang pangungumusta at pagwawakas ng kanyang sulat doon, na nung kasama nila pinakilala si Epaphroditus, yung kasama ni Timoteo. So anyway, God bless everybody. Sobrang lamig po, grabe. Anyway, basahin ang salita ng Diyos. Bukas chapter 3, napakaganda po ng Lunes sa Indo dyan. At nga sa chapter 3, ang tunay na pagiging matuwid. So tinuturuan po tayo daily. So yung mga gustong sumali sa Bible study, sabihin nyo po kay Sister Guy, kay Banji, or yung sa daily na sabihin nyo po sa kanila, at maisali kayo dito sa grupo or sa Bicol, dyan, kila Gina, kila Brother Arthur,
at Sister Glo. At anyway, at salamat sa Diyos. Dito po magpapaalam na ko. God bless, Amang Banal. Maraming salamat po sa mensahe mo ngayon. Tulungan niyo po kaming lahat, O Lord, na gawin naming halimbawa ang kasaysayan ng Panginoong Hesus. Dahil nung nandito siya sa lupa bilang tao, pinakita niyo po sa amin na nagtagumpay siya dahil patuloy na pagsunod kung anong sinasabi ng Ama. Yun lang na ang kanyang ginagawa. Kaya Panginoong Diyos, Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus, pinapasalamat namin ang lahat ng ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa sa amin. Ang lahat ng dalangin namin ito ay pasasalamat sa iyo, Ama, ay sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So God bless everybody. Bye-bye. God bless hanggang sa Sunday ulit again sa inyo pong mga Bible. Bago ako magtapos nito, napakahalaga po kasi gusto natin ang lahat sa atin ay nagtatagumpay, ano po, at magagawa lang natin yun sa pamagitan ng Word of God na nagtuturo sa atin ng instruction every day. So basahin niyo po ang inyong aklat, doesn't matter kung anong oras na maghapon, kung ano available niyo, pero kung maaari pagising niyo sa umaga and then bago matulog, buksan niyo po ang Bible. Chapter 13 bukas. Chapter 3 ng Filipos, ano? At sa awit sa Old Testament, nasa mga awit 70 na tayo. So God bless hanggang sa Sunday uli. Bye bye. God bless you everybody. Bye.